Naka-energy na ba ang lahat? Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, F-X, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Gandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa Energy FM. Gusto ko lang po batiin muna yung mga tita ko na nakikinig dito sa Santol, dito sa Manila. DJ Lindsay, sumulat po ako because I badly want an advice. Ikakasal na po kasi ako. 1 taon pa lang po kami ng fiancé ko. And this is a smooth flowing relationship. May mga naging pag-aaway kami, ups and downs, pero naayos naman po namin. 30 years old na po ang fiancé ko and I am 27 years old. Siyempre, malapit na po kaming ikasal. Nagsisave na rin po kami for next year. Pero lately, DJ Lindsay, na-realize ko na may mga gusto pa pala akong gawin para sa sarili ko. Personal, career growth. Bigla ko pong naramdaman yung pressure. I mean, don't get me wrong. Mahal na mahal ko po ang fiancé ko. I really do. Pero natatakot akong unahin yung sarili ko. At isantabi muna ang lalaking mahal ko. Idea of choosing myself more than that guy. Tapos yung idea na mawawala siya sa akin. Tapos wala na akong babalikan. Sobrang takot na takot po ako doon. Minsan naiisip ko rin, DJ Lindsay, paano if bitawan ko na siya? Tapos sabihin ko sa kanya na, okay lang. Sige lang. Walang problema sa akin kahit makipagkilala ka pa
sa ibang babae along the way. Ayoko naman kasing maging madamot. Kahit alam kong nagiging selfish na ako sa mga ginagawa ko ngayon, kasi ganito nga yung naiisip ko. Tapos hindi niya naman alam to. Nakakapraning. Nakakaaning. Alam mo, minsan nga DJ Lindsay, nagpaparinig na ako dun sa fiancé ko. Sabi ko sa kanya, Love, ang dami ko pa palang gustong gawin sa buhay. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Gusto ko pa palang umalis, pumunta ng ibang bansa. Pero lagi niya lang sinasabi sa akin na susuportahan niya raw ako. Na nandyan lang siya palagi para sa akin. Pero paano kung kapalit nun yung pansamantalang pagbitaw ko sa kanya? Masusuportahan pa kaya niya ako? Kaya niya kaya? Gusto ko sana siyang dalhin habang I am growing and exploring more para sa sarili ko. Sa mga kaya kong gawin, sa mga gusto kong gawin sa buhay. Pero hindi ko alam kung anong tama. Sino bang dapat unahin? Sarili mo o yung taong mahal mo? Please naman, no? Hindi lang isang beses kong naramdaman to, DJ Lindsay. I badly need an advice. Nga pala, tago mo na lang ako sa pangalang Claire. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. natin sa Kapuluan. 16 minutes na po makalipas ang alas 9 ng umaga. 9:16 on the clock. Kasama niyo pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Angel Oxin. Hoy! Ako po si Lindsay. At nako, Kuya Fernando Mosong, tigilan mo ko, hindi ka na tumawag sa akin. Mamaya ako tatawag sa'yo. Baka puntahan pa kita dyan eh. Kasi Pasig lang eh, malapit lang eh, di ba? Tawagan natin si Kuya Fernando Mosong maya-maya ng konti para bigyan siya ng 200 pesos. Kailangan niya lang sagutin yung tawag. Yun lang talaga, promise. Wow! Tapos bibigyan na natin siya ng 200 pesos. Naku, nakakaloka itong si ate mong Claire. Bakit kasi nag-aido-aido ka dyan tapos di ka naman pala sigurado? Oo. Bakit kasi tinanggap mo yung yung kanyang proposal o engagement, yung proposal nga tama. Tapos hindi ka naman pala sigurado na gusto mo siyang pakasalan. Ang dami mo palang gustong gawin sa buhay mo. Ay, nakakaloka ka. Alam mo, meron akong alam na ganyang kwento ha. Oo. Pero ito medyo different from your story. But the thing is, nag-propose sa kanya yung lalaki, very close friend to, nag-propose sa kanya yung lalaki, tapos right there and then, sinabi niya na hindi pa siya ready. So, alam mo yun, parang ni-reject nga yung proposal or yung offer na engagement noong lalaki. Tapos alam mo nangyari, hindi na sila naging okay ever since. Hanggang sa nag-break na silang dalawa. Wow!
Alam bang sinasabi ko dito na alam mo, hanga ako doon sa, alam mo yon, kagustuhan ng lalaki na mapakasal sa'yo and to be with you as one and to get married with you. Pero tulad nung kaibigan kong yon, sana naging honest ka na lang sa kanya. 'Di ba? Na you're having doubts pa pala, dadalawang isip ka pa pala kung gusto mong magpakasal, gusto mo na mag-settle down, or gusto mo munang i-enjoy yung buhay mo. Diba? Oo, I understand na minsan kasi it comes late, DJ Lindsay. Na alam mo yun, marirealize mo na lang kapag nasa kalagitnaan ka na, kapag malapit na yung kasal ninyo, saka mo lang marirealize na wait lang naman, teka lang, ganito pala ang pumapag-ibig. May kanta yun, te. Hindi nga, na alam mo pa yun, meron palang realization na gano'n, ay wait, gusto ko pa palang umalis, gusto ko pang bumili ng ganto, gusto ko pang maging ganto, di ba? Gusto ko parang magkaroon ng titulo sa pangalan ko, ganyan. Sana yung realization nasa tamang timing din. Kaso sabi nga nila, ang pinaka nakaka-jirits na bagay sa mundo ay timing. Oo, 'di ba? So wrong timing. Anyways, I think feeling ko kailangan mo lang maging honest doon sa karelasyon mo, diyan sa fiancé mo. Kasi definitely masasaktan siya kapag hindi pala aligned yung inyong mga plano sa buhay, no? Kasi siya, looking forward siya sa kasal ninyo. Tapos ikaw pala, in your head, nagdadalawang isip ka pa pala. Meron ka pa palang gustong gawin. Wow! Diba? I mean, wala naman akong tutol. Hindi ako tutol dun sa mga plano mo, no? Kasi buhay mo yan. At saka, kung yun yung magkukumpleto sa'yo bilang tao, yung pag-grow ng career mo, diba? Why not? Pero wala naman din sigurong problema if magpapakasal kayo tapos saka mo, 'di ba, abutin yung mga pangarap mo. Wala namang magbabago eh. Para sa akin lang ha. Unless meron kayong anak agad or magkaroon kayo agad ng anak, 'di ba? Unless mag-decide siya na, okay, kasal na tayo. Oo, magpamilya na tayo, mag-anak tayo. Yun ang magiging problema. Kasi yung time mo, 'di ba, mahahati na talaga. Mabibigay na talaga. Well, hindi nga mahahati eh. Yung time mo, mapupunta lang talaga dyan sa anak mo. If and only if you guys decide to bear a child in the future. Diba? Pero kung wala pa naman yun sa plano, go lang siguro. Okay lang na magpakasal kayo. Kung gusto mo palang umalis pa, pumunta sa ibang bansa, o magtrabaho dun, di go. Wala naman yatang problema. Diba? Usap-usap lang. Kasi unfair. Ang unfair talaga dun sa lalaki. Ang mga lalaki pa man din pag nagmahal sila at saka kapag nag-commit ang mga lalaki, ay te, promise, talagang sagad hanggang buto, hanggang sa laman, hanggang sa Hoy, hindi yun. Basta sagad-sagad ang commitment nila. Kapag alam mo yon, binigay sa'yo ng lalaki yung, alam mo yon, yung, anong tawag dito? Yung kanyang sarili. Ganyan. So, sabihin mo sa kanya, i-open up mo sa kanya yan. Kasi alam mo kung magkaharap tayo ngayon, yun yung sasabihin ko. Bakla, wala namang magiging changes na magarmong changes kapag nagpakasal kayo. Gagastos kayo. Pero kayong pera naman, kikitain mo pa yan eh, di ba? Tapos pwede ka pa ulit mag-travel, pwede ka pang magpag-grow ng career mo, and so on and so forth. So, I don't think may magiging problema ka sa part na yan. O, sabi naman ni Je, sa Limbaga, 5 years na po ako nakikinig sa Energy FM, DJ Lindsay. That is just so sweet. Ang masasabi ko lang po, DJ Lindsay, sa sender mo, kausapin mo yung fiancé mo na ganyan pala yung plano mo. O diba, sabi naman ni Matt, unfair naman sa boyfriend mo. Sana maging honest ka na lang, hindi ka pa pala handa. I think kung talagang mahal mo siya at ayaw mo siyang mawala, pwede mo naman gawin yung mga gusto mo pa sa buhay kasama siya, diba? Sabi mo nga, support naman siya sa'yo, diba? Sabi naman ni Marilu, hanapin mo muna yung sarili mo, te, bago ka magmahal ng iba. Diba? Usap ulit is the key. Diba? Totoo naman. O sabi naman dito ni GJ. Oo. Hi Claire, ang pagpapakasal is one of the biggest decisions na gagawin mo sa buhay mo. Kailangan mong pag-isipan ng 1,000 beses yan. Kung may doubt ka sa puso mo, kahit 1% lang, huwag mong ituloy. Mas mabuti na yon kesa magsisi ka sa huli. Yung tropa ko si Jasper Lacerna, ex niya named Claire. Claire din. Sana mahanap mo na yung karapat-dapat. Baka mamaya ikaw to ha. Abay, ewan ko ba? Kayo ka to.
Sabi naman dito, good morning DJ Lindsay. Sabi ni Glo, dapat hindi ka muna mag-asawa para puntahan mo lahat ng gusto mo, ate. Sana mabasa mo to, DJ Lindsay Idol. Aww. Ayan na po, nabasa na po. Sabi naman ni RJ, do you really have to choose? I mean, suportado naman siya or suportado ka naman niya. Nag-overthink ka lang siguro. Exactly my point, my dearest friends. Tama ka dyan, RJ, di ba? Yan din yung tanong ko eh. So what's the problem if you get married in the future? Kung meron kang mga plano na umalis, career growth, di ba mas masarap yung feeling na pinopursue mo yung iyong mga pangarap with your man on your side? Or kahit sa likod or sa harap, basta nandyan lang sa paligid mo. Nasa vicinity lang. Nasa area lang, di ba? Mas masarap yung pakiramdam na nagiging successful ka sa buhay at na-achieve mo yung mga plano mo, yung pangarap mo for yourself habang, di ba, ka-holding hands mo, yung taong mahal mo. Para sa akin ang sweet, no? Yung alam mo yung binibuild mo yung sarili mo, siya binibuild niya rin yung sarili niya. Pero, di ba, if you look closely, magkahawak kayong dalawa ng kamay. Wow! And you're not letting go, di ba? Nagsusupport kayo sa isa't isa. Kasi, bakit ba? So, kung gusto mong umalis, pumunta sa ibang bansa, ibig sabihin ba nun, di ba? Hindi na siya worthy na magpakasal sa'yo? Or pakasalan mo siya? Hindi na ba dapat maganap yung mga kasal-kasal na yan? Di ba? Bakit? Nasa iyo naman yan kung gusto mo talaga magpakasal o hindi. Pero the thing is, ang sinasabi ko is, kapag ang lalaki, na-feel nila na tinurn down sila, lalo na pag usapang kasal, ay naku te. Sinasabi ko, ay naku talaga te. Kumanda ka nang mawala ng karelasyon. Kasi matatapakan yung pride, yung ego ng mga lalaki kapag okay na, gusto mo magpakasal, sabi mo, tapos biglang ito-turn down mo. Ay, wag pala muna tayong magpakasal. Oo. Kasi yung friend ko, ganyan yung ginawa niya eh. Hindi pa ako ready magpakasal, pero mahal kita. Oo. Pero wag muna tayong magpakasal. Natapakan pa rin yung ego ng lalaki. Nalungkot pa rin siya. Hanggang sa, wala na, nag-break na sila, ganyan. Parang hindi na, nawala yung drive ng lalaki. Diba? Nawala yung, parang hindi na siya naging inspired, ganyan, sa buhay. So there, kapag na-turn down yung lalaki, most especially sa usapang kasal, biglang na-fade yung yung magic. Wow! Diba? Kasi, yun nga, tatapakan sila. Sabi pa dito ni Cheche, paano po yung, ay nako Ate Lindsay, ay nako talaga, ganyan. Ay, wag ka na magpakasal. Etchos ka lang, magpakasal ka pala. Hindi ko po talaga alam yung kwento. Ay nako naman talaga, Cheche. TPC, isama mo na lang partner mo sa pag-abroad or sa pangarap mo. Wag mo siyang iwan. Diba? Ay nako, sabi pa dito ni Arch, nasa na si Arch, always put yourself first kung yun ang ikasasaya mo. However, don't expect for someone to put their life on hold for you dahil hindi siya talaga fair. Dapat maging honest ka sa sarili mo at sa partner mo. Kung willing siya na samahan ka sa journey mo for self-actualization, then good. If not, be prepared to let go. Sabi ni Alvin sumulat, hi Ma'am Small Laude. Hoy, sana nga Small Laude. Small lang tayo pero walang Laude. Ayun, and to cap everything, naniniwala ako na kailangan nyo mag-usap. No? Kailangan i-open up mo ito, i-open mo itong lahat ng sinabi mo sa amin dito sa Lihin ng Liham, doon sa tamang tao, doon sa tamang subject kung saan mo o-open yung issue na yan. Kasi kung hindi, walang masusolve. Diba? Lagi ka na lang magwa-wonder kung ano bang mangyayari. Diba? What if magbago na lang ako bigla? What if hindi ko na lang ituloy yung kasal? Mag-usap kayong dalawa. Kasi who knows, baka mamaya matulungan ka pa niya sa kung anong pinagdadaanan mo. Baka willing naman pala siyang mag-adjust. Baka nag-overthink ka lang. Baka okay lang naman pala sa kanya kahit hindi ka pa ready magpakasal. And you guys should just go on with your relationships. Just alam mo yun, fine lang yun. Diba? Well, hindi natin malalaman kung ano ang tamang sagot kung hindi mo sasabihin sa kanya ang lahat ng mga issues mo. Okay? So, yun lang. 9:28 ng umaga mga pangga. Thank you so much for sending in your story, Claire. Sana maging maayos ka and sana you find the courage para sabihin dun sa taong mahal mo kung ano talaga yung nararamdaman mo. Kasi what's important in the end is that you understand each other.
ikasal man o hindi, kasal can wait. Actually, madaling magpakasal. Pero mas mahirap yung tipong hindi mo masabi dun sa tao kung ano talaga ang nagiging takbo ng isip mo, 'di ba? Kung ano yung sinasabi ng puso mo. You have to let it go. Speak it out, 'di ba? Be honest with him. Pangako mo sa'kin